Kumusta mga kabayan? Nandito tayo sa West Philippine Sea at nandito rin tayo sa Pacific Ocean. Pero ang announcement natin ay related sa pabasa, pamana at basbas. Pwede na uli mag-order ng ating PPB at mapapansin nyo mga kabayan, may dalawang choices na kayo sa pamana. Pwedeng ethnic version at pwedeng gold version. Ang pabasa, pamana, basbas, paliwanag natin na mabilis lang. Pabasa, magkakaroon ng readings sa iyong pangalan. Babasahin ko anong kapalaran mo at kung paano ito makakatulong sa iyo. Pangalawa, pamana, batay sa pabasa mo, bibigyan ka ng pamana gamit na kailangan mo. Kung kailangan mo ng depensa espiritual, karagdagang swerte, yon ang ibibigay pero depende yon sa pabasa. At ang basbas, basbas sa iyong pangalan, depensa sa lahat ng uri ng sumpa, spiritual na depensa mga kabayan ko. Again, available na yan. Pwede na kayo mag-order. I-visit nyo lang ang www.likamerchandise.com. Kumuha na kayo mga kabayan kasi 1 month preparation yan. Kapag nag-order ka ngayon, kailangan mo magantay ng 1 month bago dumating ang pabasa, pamana at basbas. Ito ay specific na gamit na para sa'yo lang. Check out na kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Miguel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Hindi ko maintindihan kung paano kong ipapaunawa sa iyo mga bagay-bagay, Miguel. Napakatigas ng ulo mo. Ilang beses ka bang pagsasabihan? Wag na wag mong kakalabanin ang anak ni Kapitan Estong dahil wala kang panalo sa mga yon. May posisyon sila at kahit nasa katwiran ka pa, kayang-kaya nila tayong baliktarin. Wika ni Mang Oscar. Alam ko tay pero hindi naman sa lahat ng oras magpapakumbaba tayo. Sila nagsimula eh. Tugon ni Miguel. Kaya ikaw, kaya sila ang nagsimula, ang sinasabi ko sa iyo umiwas ka. Hindi kabawasan sa pagkalalaki mong lumayo sa gulo, Miguel. Pero tay, ilang dekada na nating ginagawa yan. Hindi lang sa angka ni Kapitan Estong, kundi sa lahat ng tao. Naniniwala kasi ako na may mas makapangyarihang nilalang ang magbibigay ng hustisya para sa atin. Kailan mangyayari yun tay? Pag ubus na ang dignidad natin. Kayo, dati kayong sundalo, bayani kung maituturing. Pero kung itrato kayo ng mga tao sa lugar na to parang patapon. Kasi ni minsan, hindi kayo lumaban sa ginagawa nilang pangiinsulto o pangaapak sa pagkatao nyo. Dahil yon ang dapat gawin, Miguel. Hindi masamang ibigay mo ang kaliwang pisngi kung sakaling sampalin ka sa kanan. Pero hindi sa lahat ng oras tay. Tama ang ganyan. Ito ang kadalasang tagpo sa tahanan nila Miguel at ng amang si Mang Oscar. Simulat sa pool na mapadpad sila sa bayang tinitirahan. Naging tampulan ng mga pangungutya ang matanda. Ni minsan hindi ito pumatol sa pang-aapi ng mga kababaryo. Tinatawag itong duwag ng halos lahat ng kalalakihan sa lugar. Kahit anong gawin nila, hindi ito lumalaban. Lingid sa kalaman ng lahat na may matinding dahilan kung bakit hindi kailanman lumaban ang matanda. Dati itong sundalo, kilala sa pagiging mabagsik. Lalo pa ng madistino ito sa malayong bahagi ng Mindanao. May isip na si Miguel bago pa man magretiro ang ama, kaya alam nito ang katotohanan. Bagay na nagpasama ng loob ng binata dahil hindi ginamit ni Mang Oscar ang kanyang bangis upang ipagtanggol ang sarili. Madalas nakausap ng binata ang matalik na kaibigang si Dindo, lalo na pag nagkaroon ng pagtatalo sa kanilang tahanan. Ito lang ang nakakaunawa sa kanya. Alam mo Miguel, sa totoo lang, minsan hindi ko din maintindihan ng tatay mo. Akala ko ba, dati siyang sundalo. Pero bakit hinahayaan niya mga taong apihin kayo? Yan nga din ang sinasabi ko palagi sa kanya, Dindo. Pero ang sagot niya sa akin, hayaan ko na lang daw. Dahil merong mas makapangyarihan na magbibigay ng hustisya para sa amin.
Tama din naman siya. May Diyos tayo at nakikita niya ang lahat. Pero hindi naman siguro sapat na dahilan yon para hayaan mo ang kapwa mong apihin ka. Kaya nga ako lumalaban kasi ayoko matulad sa kanya. Kilala mo ako, Dindo. Ayokong inaapak-apakan ng kung sino-sino lang. Alam ko, Miguel. Pero maiba ako. Siguradong susugod na naman si na Kapitan dahil ginulpi mo yung anak niyang Bonjing. Yun na nga Kaya nga kita pinapunta dito. Samahan mo muna ako sa bahay. Siguradong kakawawain na naman ng mga tao ni Kapitan Estong ang tatay ko. Dali-daling umuwi ang dalawa. Tama nga ang sinabi ni Dindo. Naroon na nga ang kapitan kasama ng mga tauhan, pati na rin ang anak nitong si Renan. Marahang lumapit ang magkaibigan, pinakinggan ang pag-uusap ng kanyang ama at ng kapitan. Talaga bang hindi marunong sumunod sa inyo yung anak mo, Oscar? Tignan mo ang ginawa niya sa anak ko. Wika ni Kapitan Estong habang ipinapakita ang mga pasa sa mukha ng anak. Mawalang galang na kapitan. Pero ayon sa anak ko, etong anak mo nagsimula. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula. Ako ang kapitan dito, kaya ako nagtatakda ng batas. Kapag sinabi kong kasalanan ng anak mo, edi kasalanan ng anak mo. Kaya ilabas mo yung bastardong batang yan kung ayaw mong ako pa ang maghalugog sa kanya. Lumabas si Miguel. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung batang yon. Kaya kahit baliktarin mo pa yung tahanan, hindi mo yon makikita. Yan talaga ang gagawin ko. Nilingon ng kapitan ang mga tauhan. Inutusan ang mga ito na pasukin ang bahay. Pero ilang sandali lang, isa sa kanila ang tumilapon sa labas. Maging sina Miguel ay nagulat. Lalo pa, isa-isang naglabasan ang mga tao ng kapitan. Halata sa muka ang takot at tila may kung anong nakita sa loob ng bahay. Maya-maya lumabas ang matipunong lalaki. Puno ng peklat ang katawan. May pilat sa kaliwang pisngi mula sa taas ng kilay papunta sa baba. Sino ba ang mga taong to? May istorbo ang tulog ko. Dali-daling lumabas sa pinagtataguan si Miguel nang makita kung sino ang nasa loob ng bahay. Tiyo Ruben, mabuti po at nandito kayo. Dumating ako ilang minuto nung umalis ka. Matutulog dapat ako sa kwarto mo pumasok tong mga to. Ano bang meron? Ruben, hindi ba sinabi kong huwag kang mangingialam? Lalaki lang ang gulo Yan na naman tayo, Manong Alam mo naman na hindi ako papayag na inaapak-apakan tayo. Sino ba yung mga ulupong na yan? Wika ni Ruben. Nilapitan nito ni Kapitan Estong at tinutukan ng baril. Sinunod mo na lang sana ang payo ng matanda. Hindi ka sana madadamay sa galit ko. Marahang nilingon ni Ruben ang kapitan at tinitigan nito ng masama. Kaya mo bang iputok yan? Baka mamaya puro ka lang panakot Hindi ba ako kilala? Kapag nalaman mo kung sino ko, mapapaluhod ka at magmamakaawa. Kung hindi ka ba naman saksakan ng gunggong, magtatanong ba ako kung kilala kita? Pilosopo ka. Pero alam mo, tama ka. Hayaan mo, isa sa mga araw na to makikilala mo din ako. Hindi pa tayo tapos, Oscar. At ikaw tandaan mo ang araw na to. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo na nagkita tayong dalawa. Wika ng kapitan. Matapos ay lumabas ito ng bakuran, kasunod ang mga tauhan. Nilapitan ni Miguel si Mang Oscar upang tignan kung sinaktan ba ito ng kapitan. Nakahinga ng maluwagang binata nang malaman na walang nangyaring masama sa ama. Mabuti naman at hindi ka sinaktan ng mga yun, tay. Tio Ruben, ano palang ginagawa mo dito? Hindi ba nasa destino ka ba? Oo, nasa destino pa ako. Humingi lang ako ng bakasyon sa superior. Sa awa ng Diyos na pagbigyan naman. Naisipan kong dumaan dito sa tatay mo
At nagulat ako sa mga nakita ko kanina lang. Simula nang lumipat kami dito, nag-iba na si tatay. Hindi na siya yung dating kinakatakutan ng karamihan. Ay nako, mabuti pa Miguel, magsaing ka na. Paniguradong gutom na ang chewin mo. Pilit iniba ni Mang Oscar ang usapan dahil alam niyang tatadtarin na naman ito ng tanong ni Ruben. Pero hindi rin ito nakaligtas dahil habang nasa pagkainan, walang tigil sa kakatanong ang kapatid. Alam mo Manong, nanibago talaga ako kanina. Noon, pag may mga taong pumapasok sa bahay natin, ikaw ang unang nakikipagsagupan. Kaya ka nga kinatakutan ng mga tao dahil sa katapangan mo eh. Pero anong nangyari? Bakit bigla ka nagbago? Sabihin na lang natin na iniwanan ko na ang nakaraan ko. Napagod na ako makipaglaban Ruben. At isa pa, tumatanda na rin ako eh. Wala namang kinalaman sa edad ang pakikipaglaban para sa karapatan mo Manong. Ano? Hayaan mo na lang napakapakan ka ng mga tao dahil sa edad mo. Hindi ba, mas lalo mong kailangang ipakita sa kanila na kaya mo pang lumaban. At isa pa Manong, sayang naman ang mutsyang nakabaon sa katawan mo kung hindi mo magagamit. Biglang napahinto sa pagkain sina Miguel at Dindo nang marinig ang sinabi ni Ruben. Mutya! Teka tay, wala kayong sinasabi sa akin tungkol sa mutya. Mang Oscar, naniniwala din ho kayo sa ganun? Hindi lang basta naniniwala Dindo. Ang tatay namin ay isang mahusay na albularyo at antingero. Siya lang naman ang nag-iisang tao na nagtanga ng mutya ng batis. Mutya ng batis, ano naman po yun? Parang ngayon ko lang narinig ang isang yan eh. Talagang ngayon mo lang maririnig ang tungkol sa sinasabi ko dahil nag-iisa lang yan sa buong mundo. At tanging ang lolo Ernesto mo ang nagmamay-ari niya nung nabubuhay pa siya. Eh kung gano'n ho, nasan po yung mutya? Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo? Napatingin si Miguel sa ama na noon ay patuloy lang sa pagkain. Dahil sabihin niyo po sa amin, nasan ang mutya ng batis ni Lolo Ernesto? Nasa loob ng katawan ko. Kung ganun, sa inyo binigay ni Lolo ang mutya. Hindi binigay. Kinuha namin sa lolo mo ang mutya bago siya mamatay dahil sa isang pagkakamali. Ruben, sa palagay ko, hindi pa ito ang oras para malaman ni Miguel ang katotohanan. Nagpapatawa ka ba Manong? Ilang taon ako nang masaksiyan ang nangyari kay tatay. Hindi ba mas bata pa kumpara kay Miguel? 16 pa lang ako noon Manong. Kaya siguro naman, nasa 8 gulang na ang anak mo. Ay nako, mukhang wala na akong magagawa pa. Miguel, makinig kang mabuti. Dahil ito ang totoong dahilan kung bakit napasakin ang mutya ng batis. At ito rin ang dahilan kung bakit pinili kong umiwas na sa gulo. Pinaliwanag ni Mang Oscar ang nangyari. Ayon dito, malakas na manggagamot at antingero si Mang Ernesto. Kinakatakutan nito dahil sa taglay na lakas. Hindi lang sa espiritual, kundi maging sa pisikal. Masasabing hindi pangkaraniwan ang lakas nito na kayang magpatumba ng isang kalabaw sa pamamagitan ng isang suntok. Maraming tangang mutya ang matanda. Noong kasagsagan pa nito, isa sa mga gamit niya ang nag-iisang mutya ng batis. Hindi malinaw sa kanilang magkakapatid kung paano itong nakuha ng ama. Ngunit alam nila, ito ang talagang nagbibigay ng lakas sa kanilang ama. Ayon din kay Mang Oscar, dahil sa tanga nitong mutya, hindi tinatabla ng sandatang gawa ng tao ang matanda. Kinakatakutan ng masasamang loob si Mang Ernesto dahil sa tuwing may mauhuling nagnanakaw sa kanilang lugar, sa kanya ito dinadala ng mga tao. Pinuputulan niya ito ng kamay. Pinapakawalan para magsilbing aral sa iba. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago ng lahat. Ito ay nang minsang tinulungan ni Mang Ernesto
ang isang babaeng kamuntikan ng maghahasa. Naglalakad ito pauwi sa gilid ng katubuhan nang madaanan ang isang grupo ng mga lalaki may kung anong pinagkakaabalahan. Nakarinig ng iyak ng babae, kaya huminto ito para malaman kung ano ang ginagawa ng mga kalalakihan. Ngunit nang sitahin, isang malakas na putok ang sumalubong sa kanya. Pinagpaglamang ng matanda ang bahaging tinamaan. Nahulog sa lupa ang balinis ng balang tumama sa kaliwang dibdib. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan dahil hindi tinabla ng bala si Mang Ernesto. Pinagsusuntok nito ang mga lalaki hanggang sa napatay ang isa sa mga ito. Samantalang ang ilan sa mga kasama ng lalaki nagkandalasog-lasog ang katawan. Lingid sa kalaman nila na ang napatay ay anak ng alkalde ng bayan. Hindi ito nagpakita ng anumang palatandaan ng paggiganti. Pero nagulat sila isang araw. Nang umuwi siya ay patay na ang asawa, 2 anak na babae. Tanging si Oscar at Ruben lang ang nakaligtas dahil ng mga oras na yon ay nasa bukid sila. Simula noon nilamon na ng galit si Mang Ernesto at si Oscar bilang panganay na anak. Siya ang sumalo ng lahat hanggang sa hindi na matiis ang pananakit ng ama, lalo pa nang makita nito na sinasaktan si Ruben. Nagpasya si Oscar na pigilan ang ama ng makatulog. Isa-isa nitong kinuha ang mga gamit, ibinaon sa abo. Maliban sa mutya na nakalagay sa maliit na botelya, ito ang mutya ng batis. Kinuha ito ni Oscar, kasama ang kapatid ay tumakas silang 2 papunta sa kabundukan. Hindi na muling nakita ng ama ang magkapatid hanggang sa nabalitaan nila na patay na ito. Nang mga sandaling yun, isa ng sundalo si Oscar at ang kapatid namang si Ruben, 10 taong gulang. Minabuti ng noong binatang si Oscar na ibaon sa katawan ang mutya ng batis para masigurado ang kaligtasan nito. Lingid sa kalaman ni Oscar na hindi nagagamit ng kanyang ama ang mutya at siya pa lang ang kauna-unahang tao na nagbaon ng mutya sa kanyang katawan. Nagawa niya itong gamitin hindi lang para sa pansariling kapakanan, kundi pati na rin sa iba. Dahil kaakibat ng kakayahang taglay ng mutya, ang makapagpagaling ng iba't ibang pinsala ng tao. Nang matapos ang gulo sa Mindanao, pinili ni Oscar na lumipat ng tirahan sa hilagang bahagi ng Mindanao. Mapayapa ang sityo at walang nakakakilala sa kanya o maging sa pinagmulang pamilya. Doon na nakilala ni Oscar ang ina ni Miguel. Dito rin nagsimula ang bagong katauhan na Oscar Talawan. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganon, kung gugustuhin pala ni tatay, dapat kanina pa namatay ang kapitan at matauhan niya. Tama ka, Miguel. Nung sandaling umapak ang paa ng kapitan sa loob ng bakuran ng iyong ama, nakapirma na siya sa kontrata kay San Pedro. Pero masyadong naging mabait ang tatay mo. Kaya yun, pinagbantaan pa siya. Tototohanin yun ng kapitan. Kilala ko siya. Marami nang napatay ang taong yun, kaya marami din ang natatakot sa kanya. May impluwensya pagdating sa larangan ng politika ang kapitan dahil nakatatandang kapatid siya ng kasalukuyang alkalde. Kahit presidente pa ang kapatid niya, wala akong pakialam. Subukan nilang bumalik dito. Tignan natin kung anong mangyayari. Ruben, hanggat maaari umiwas tayo sa gulo. Kagaya ng sinabi ko, ayoko nang mabahira ng dugo ang mga palad ko. Kailangan, Manong. Dahil kung hindi, muling dadanak ang dugo sa lupa. Hindi magkakaroon ng hustisya sa lugar na to. Habang nag-uusap ang tatlo, nakarinig si Dindo ng kaluskos. Napadungaw sa bintana, nakita ang figura ng mga taong papalapit. Marahang naglakad ang mga ito. Alam ng binatang may hindi magandang binabalak dahil walang dalang sulo ang pangkat.
Manong Oscar, Manong Ruben, parang may tao po sa labas ah. Mukhang totoo nga ang kapitan sa banta niya. Miguel, magtago kayo sa silong ng bahay. Hindi nila malalamang naroon kayo. Halika na, Manong Oscar. Haharapin natin ang mga yan. Walang nagawa si Mang Oscar, kundi sundin ang kagustuhan ng kapatid. Ay nako, siguro nga tama ka. Panahon na para muling itayo ang reputasyon ng ating pamilya. Huwag mo lang akong sisisihin kung di ako makapagpigil. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako magiging hadlang sa daan mo. Lumabas ng tahanan ang magkapatid at gaya ng inasahan, pagbukas pa lang ng pintuan tinadtad sila ng bala mula sa mga kalaban. Dali-daling gumapang ang dalawang binata, pababa ng silong at doon nagtago. Pinagbasdan ng mga ito mula sa maliit na awang ang nangyayari sa labas. Dito ay nakita nila ang dalawang magkapatid na sumusugod sa napakaraming armadong kalalakian. Ang tanging armas ay itak. Nasaksiyan ng binata ang kakaibang bangis ng ama. Pinagtataga nito ang mga kalaban na parang puno ng saging. Isa-isang nagbagsakan ang mga ito. Kitang-kita nila kung paanong tumama ang bala sa katawan ng magkapatid pero baliwala ito. Nagpatuloy ang laban hanggang sa ang kapitan na lang at ang anak ang naiwan. Nagmamakaawa ang mga ito na wag silang papatayin. Pero hindi nakinig si Mang Oscar at Ruben. Itinarak ni Mang Oscar ang hawak na itak sa leeg ng kapitan habang sinasabi ang mga kataga. Sana hindi ka na bumalik, Kapitan. Hindi sana tayo hahantong sa ganito. Matapos magsalita, hinugot nito ang itak. Tuluyang pinugutan ng ulo ang kalaban. Ganon din ang ginawa ni Ruben sa anak nito. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Kaya kailangan durugin ang buto nito bago pa tumubo. Nabalot ng matinding kilabot si Miguel. Hindi nito akalaing ganong karahas ang ama. Maging si Dindo, tila nakatingin sa isang estranghero. Halos hindi na nito nakilala si Mang Oscar. Nang mga sandaling nakikipaglaban nito, nawala ang maamong aura. Napalitan ng mapaminsalang katauhan. Paglapit ng dalawang binata, nasaksiyan nila kung paanong isa-isang naghilom ang sugat ng ama, pati na rin ang tiyuhin. Napagtanto ng binata na totoo nga ang sinabi ni Carobin. Hawak nga ng ama ang lihitimong mutya ng batis. Nakarating sa otoridad ang nangyari, pero ng mga sandaling yun, pinanigan ng pulis si Mang Oscar dahil alam ng mga taong bayan ang ginawa ng kapitan sa kanila. Marami din ang tumayong testigo, maging ang ilan sa mga tauhan ng kapitan na labag sa kanyang ginagawa. Pumanig kina Mang Oscar at ayon sa mga ito, kailangan lang nila ng taong tatayo para sa kanila upang magkaroon ng lakas ng loob na labanan ang kapitan. Nagpapasalamat ang mga tao dahil sa wakas lumantad si Mang Oscar at ang kapatid. Hindi nila akalain ang taong tinatawag nilang duwag ay siya palang magtatanggol, magsisilbing pag-asa para matapos ang maling pamamalakad sa lugar. Sa paglipas ng panahon, napalitan ng respeto ang pangungutya ng mga tao. Dahil sa kamatayan ng kapitan, inudyokan ng taong bayan si Mang Oscar na pamunuan ang baryong nasasakupan. Tinanggihan nito ng matanda sa kadahilan ng simpleng buhay ang nais. Ngunit ang kapatid na si Ruben, siya ang tumanggap ng responsibilidad. Wala namang naging problema. Sa katunayan, gusto ng mga tao na siya ang mamuno. Nagbago ng tuluyan ang takbo ng buhay ni Miguel. Lalong-lalo na nang malaman niya ang katotohanan sa kanyang lolo, pati na rin sa kanyang ama, na ito ay nagtatangan ng isang malakas na mutya na kung tawagin ay mutya ng batis.